have won this election. Inyo lahat, inyong tangkilik sa akin sa loob ng 20 taon. Noong February 25, 1986, alam niyo bang nagkaroon ng dalawang pangulo sa ating bansa? Ang opposition leader na si Corazon Aquino at ang re-electionist na si Ferdinand Marcos sa ginanap na snap election. Paano nangyari ito? Sino ba talaga ang totoong nanalo? At ano ang kasaysayan sa likod ng People Power Revolution noong 1986? Yan ang ating aalamin. Bago mangyari ang EDSA Revolution, ang ating bansa ay nasa ilalim ng pamamahalang mahigpit ang pagpapairal ng saligang batas sa buong bansa na pinamumunuan ni Ferdinand Marcos. Samantalang ang ginawa noong 1986 ng mga Pilipino na isang malawakang revolusyon ay masasabing isang hakbang tungo sa demokrasya o democratic government. Ang demokrasya ay mula sa salitang Griego na demos, na ang kahulugan ay tao, at kratos, na ang ibig sabihin ay kapangyarihan o ang kapangyarihan ng isang bansa ay nagmumula sa mamamayan o mga tao. Kaya nga tinawag din ang EDSA 1 na People Power Revolution. Sa pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan, ang EDSA Revolution ay nagsimula noong February 22, 1986 nang sina dating AFP Vice Chief of Staff at dating Pangulo na si Fidel P. Ramos at dating National Defense Secretary na si Juan Ponce Enrile ay nagkaisang kumalas kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nagugat ang nasabing revolusyon sa serye ng mga kilos protesta ng mga tao laban sa pamumuno ng rehimeng Marcos. Maraming mga tao ang nakilahok dito, mga sibilyan, militar, at mga tao ng simbahang Katoliko tulad ni Jaime Cardinal Sin at mga madre. Nagdulot ito ng pagkatigil ng pamamahala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang paghalili ni Corazon Aquino sa pwestong nilisan ni Marcos. Naganap ang makasaysayang people power sa EDSA, isang mahaba at mahalagang daan sa Kamaynilaan. Sa ginawa ni Ramos at Enrile, matindi ang pangamba ng sambayanang Pilipino sa maaaring mangyari sa Pilipinas at sa panawagan ni Jaime Cardinal Sin sa radyo at telebisyon. Dumagsa sa EDSA ang maraming mga tao at mga sektor ng lipunang Pilipino. Walang nagawa ang mga tangke at baril ng mga sundalo sa napakaraming tao na nagprotesta noon. Bago maganap ang EDSA Revolution, nagkaroon muna ng tinatawag na snap election na tinutukan ng sambayanang Pilipino at ng ibang mga bansa at foreign media. Kaya maituturing na international event ang butuhang ito at ang bansa ay nahati sa dalawa, ang makapula. Hindi ako sanay lumalaban sa babae. Ang babae kaibigan, di ba? At hindi ako hinahamon ng babae. Ako ang naghahamon. Paano ba naman makakagawa ng pagbabago sa bayan ang isang walang karanasan at walang alam sa pagpapalakad ng gobyerno? At makadilaw. Ferdinand Marcos, isang balota ka lamang. Tayong lahat, kasama na ating mga kapatid sa kilusan ng Bobot Loko-Loko, ay naniniwala na ang aking ina ang nanalo na sa eleksyong ito at siya na ang ating bagong Pangulo. Sa bilangan sa COMELEC, panalo si Ferdinand Marcos sa dikit na laban kay Corazon Aquino. Pero hindi raw credible ang bilang ng mga boto dahil nagkaroon daw di umano ng dayaan sa bilangan. At ayon naman sa NAMFREL o Bantay Bayan Group, di magkatugma ang mga boto na mayroon ang COMELEC. At ayon sa kanila, ang panalo ay si Cory Aquino. Kaya noong umaga,
ng February 25, 1986. Si Corazon Aquino ay tuluyan ng nanumpa bilang Pangulo ng Bansa sa harap ni Justice Claudio Tejanque. Service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. At noong hapon, si Ferdinand Marcos ay hindi nagpahuli at nanumpa din sa Malacanang bilang Pangulo sa harap ng kanyang mga taga-suporta. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong tangkilik sa akin sa loob ng 20 taon at ngayon ika-21 taon. At sa araw na ito, dalawa ang Pangulo ng Bansa. Pero noong gabi ng araw na yaon, dahil sa tensyon at revolusyon ng mga tao, napilitang umalis si Marcos sa Pilipinas at pumunta ng Hawaii kasama ang kanyang pamilya at ilang gabinete. Doon na rin pumanaw si Ferdinand Marcos dahil sa kanyang sakit at naibalik ang kanyang bangkay sa Pilipinas makalipas ang ilang taon. Inilagak ang labi nito sa isang refrigerated crypt sa Ilocos Norte. Bumilang din ng taon bago nailibing sa libingan ng mga bayani na may basbas mula sa rehimeng Duterte. Sinasabing si Ferdinand Marcos Sr. ay dating Pangulo at sundalo ng bansa. As a lawyer, I stick by what the law says. The law says that soldiers and ex-presidents, yung namatay, o baski hindi siguro ex, basta presidente ka, doon ka ilibing. Ngayong taon ay mahigit 3 dekada na ang nakalipas nang maganap ang EDSA Revolution. Ang ika-25 ng Pebrero ay non-working holiday sa buong bansa. Marami pa rin sa ating mga kababayan na may iba't ibang pananaw sa EDSA Revolution na para sa iba, ito ang dahilan kaya mahirap tayo ngayon. Sa iba naman, ito ang naging daan sa pagkamit ng kalayaan ng bansa. Ngunit anuman ang kanilang maging pananaw, hindi dapat makalimutan ang isang mahalagang kasaysayan na naghatid ng aral sa ating mga Pilipino. Kaya sa darating na halalan, maging matalino sa pagboto dahil hindi basta-basta ang inilalagay natin sa pinakamataas na pwesto sa ating bansa. Siya ang magiging pinuno ng Estado at pag-asa ng bawat Pilipino.